Tumayo na po tayong lahat. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Oratio Imperata. Diyos Ama namin, lumalapit kami sa iyo para sa aming kahilingan na kami ay iyong proteksyonan laban sa coronavirus na kumitil na maraming buhay at nakaapekto na sa nakasangkatauhan. Nananalangin kami para sa iyong biyaya, para sa mga taong inatasan na pag-aralan ang kalikasan at ang sanhi ng virus na ito. Gayon din upang mapahinto ang patuloy nitong paglaganap. Gabayan mo po ang mga inatasang mga laga sa kalusugan sa kanilang nawang magampanan ang kanilang tungkulin ng buong husay at may malasakit. Gabayan mo po ang mga kawani ng pamahalaan at ang mga nasa pribadong institusyon na sa kanilang paghanap ng lunas upang masugpo ang pandemyang ito. Ipinapanalangin namin ang lahat ng mga naapektuhan. Nawa ay hilumin mo po ang kanilang karamdaman. Ipagkaloob mo po nawa sa amin ang iyong biyaya upang kami ay patuloy na makagawa ng kabutihan para sa lahat at makatulong sa lahat ng mga nangangailangan. Ipinapanalangin po namin ito sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, iyong anak, na nabubuhay at naghahari, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Maria, aming ina at tulong ng mga Kristiyano, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Antonio ng Padua, panalaan kay San Roque. Sugo sa maluwalhating San Roque, at pinatiran mo siya ng kaputol na tabla. Pinagtibay mo ang pangako sa kanya upang ang sino mang dapuan ng mga salot ay hindi maano, sapagkat siya ay deboto sa iyo. Magdalita ka sa aming lahat ng gumugunita sa kanyang buhay. Ipagkaloob mo na kami ay maligtas sa mga salot na kamamatay sa kaluluwa at katawan. Pakundangan kay Jesucristo Panginoon namin. San Roque, pintakasi laban sa mga sakit at salot. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maupo muna tayo saglit. Basahin natin ang mga pasasalamat. Pasasalamat ni Ronnie at Sol Magno. Pasasalamat ni Virginia Lumagda and family. Pasasalamat sa pagaling ni Cristina Dominguez. At pasasalamat din ang kanyang pamilya. Misa pasasalamat ni Guzman, Armand at Agnes de Guzman sa kanilang agarang pagaling. Thanksgiving Mass from Raquel De Jong and family. Pasasalamat ng pamilya ni na Ruben Bergie Aguila. Alay pasasalamat ng Sapungan family, Kabayan Bakari. Kahilingan ng Niginang Peli Glorioso at ng mga anak. Para sa karawan ni Martes C. Belina. Pasalamat sa pagaling ni Sandra May Belina at pamilya Kapagkuan. Pasalamat at kahilingan ni Tasing Dikilya at pamilya. Thanksgiving Mass, Heli Barco. Pasalamat ni Nesig at Dula at mga anak. Pasalamat ni Oli Cervantes at mga anak. Pasalamat ni Leet Ramos at pamilya. Misa pasasalamat Maximino Bilamide. Thanksgiving and special intention Mr. and Mrs. Johan Rafael and Maria Angelica Ramos. Mr. and Mrs. Enrique Felicissima Apable and Mrs. Agapita Ramos and family. Pasasalamat nila Bobby Belisano, Aimee de Jesus. At para din po sa kapayapaan ng kaluluwa ni Gabino Magno, Concepcion Magno, Jenica Pauline Aguila, Angelita Bidenya, Binita Amular Bidenya, Leoncio Bidenya, Esperanza Belamide, Trinidad Magno,
Para po sa kaluluwa ni Gabino Magno, Concepcion Magno, Eupronia Nuestro. Para sa kaluluwa ni Florentina Adora Torreda, Ale de Vega at Adani family. Para sa kapayapaan ni Rufino Consorcia Makimot, Cornelio Pilomena Melchor de Leon, Anicia Fresco Militon Torres, Father Claro at Father Joseph. Para sa kaluluwa ni Antonio Lorenzo Boyo and Maring Bidenya. Pamisa, kaluluwa ni na Alfredo Marciana Remedios, Pedro Leonardo Raimundo Hermogena at Simeon Atienza. Para sa kaluluwa ni na Mario Kapagkuan, Natalia Kapagkuan, Frances Kapagkuan, Remedios Kapagkuan, Luciano Kapagkuan, Agapito Milamide, Mariano Bilamide, Angelina Kapagkuan, Aurora Kapagkuan, Ilumina Bidenya, Pilino Bidenya. Para sa kaluluwa ni Raquel Valdez. Para sa kaluluwa ni Librado at Anisita Paglinawan. Para sa kaluluwa ni Feliciano at Norberta Sabanal, Leon Torres, Sumilang Torres, Bibiano Torres, Leonora Torres, Flora Torres, Pilomena Bibar, Luis Bibar, Ricardo Bibar, Felix Francisco, Melchor Bidenya, Timoteo Bihusano, Carmen Bihusano, Mamerto Bidenya, Francisco Bidenya, Robert Bihusano, Sibero Besta at Isidro Besta. Para sa kaluluwa ni Renato, Nene Apolonio, Graciana, Elias, Felipe, Pio, Pelisa, Lolita, Sonia, Rodolfo, Florante, Senior at Junior. Panalangin sa kaluluwa ni Lucas Miranda, Senior at Junior, Irene Miranda, Wilfredo Miranda, Flores Pido, Casiñas, Mario Bayhon, Hermini Hilda Adani, Benjamin Berhinya, Alejandro Ernesto Victor Garcia, Doretayo Fortunata, Juanito Guillermo Bilando, and De Vega. Para sa kaluluwa ni na Pablo Arvin Glorioso, Guillermo Maximo, Mario Patambang, Simon and Dorotea Garcia, Silvestre and Bayhon, Simplicia Bedar. Pasasalamat ni Mr. Olivia Brescia and family. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala
sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan, at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan, upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, paano natin mapapatunayan na wagas ang pag-ibig natin sa Diyos ayon sa Exodo? Makikita ito sa ating kagandaang loob at pagdamay sa kapwa, lalo na sa mga mahihina, mahihirap, banyaga at mga bilanggo. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Huwag ninyong aapihin ang mga taga-ibang bayan.
Alalahanin ninyong nagibang bayan din kayo sa Ehipto. Huwag din ninyong aapihin ang mga babaeng balo at ang mga ulila. Kapag inapi niyo sila at dumaing sa akin, diringgin ko sila. Dahil dito, kapopuotan ko kayo at ililipunin sa pamamagitan ng digmaan. Sa gayoy, mababalo rin ang inyo-inyong asawa at mauulila ang inyong mga anak. Kapag nangungutang sa inyo ang mga kababayan ninyong mahihirap, huwag kayong hihingi ng tubo, tulad ng ginagawa ng mga usurero. Kapag may nagsanla sa inyo ng balabal, ibalik ninyo iyon sa kanya bago lumubog ang araw, sapagkat yun lamang ang pambalot niya sa katawan. Wala siyang kukumutin sa pagtulog. Kapag siya'y dumaing sa akin, diringgin ko siya, sapagkat ako'y mahabagin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan. Poong aking kalakasan, inibig kitang tunay. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginoon, batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Diyos ko, ang sakin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa'yo pon, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Panginoon, buhay, siya'y tagapagligtas. Matibay kong muog, purihin ng lahat. Sa piniling hari, dakilang tagumpay. Ang kaloob ng Diyos sa kaniyang hinirang. Sa ikalawang pagbasa,
Ang unang sulat ni San Pablo sa mga Tesalonica ang pinakamaganda sa kanyang mga liham. Taglay nito ang kanyang kagalakan ni Pablo nang malaman niyang nananatiling tapat ang mga Kristiyano sa Tesalonica. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito'y ginawa namin para sa inyong kabutihan. Tinularan ninyo kami at ang Panginoon. Tinanggap ninyo ang mabuting balita at dahil dito'y nagdanas kayo ng katakot-takot na hirap. Gayunman, taglay pa rin ninyo ang kagalaakang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya't naging huwaran kayo ng mga kapatid sa Macedonia at Akaya. Sapagkat hindi lamang mga salita ng Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo. Pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. Ano pat, hindi na kailangan magsalita pa kami tungkol dito. Sila na ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsabing tinalikdanan ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at maghintay sa kanyang anak na si Jesus. Siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na poot ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Samain niyo ang Panginoon. At sumayo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseyo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseyo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Dalawang grupo po ito, ito nagpapagalingan. Hindi matanggap ng Saduseyo na mas mahusay sa kanila ang mga Pariseyo. Hindi naman tatanggapin ng mga Pariseyo na mas magaling sa kanila ang mga Saduseyo. Kaya, nung mabalitaan itong isang grupo na mga Pariseyo, na itong mga Saduseyo ay napatahimik ni Jesus. Sa madaling salita'y tameme, yung mga Saduseyo sa ating Panginoon, gusto nilang palabasin
ipapakita namin sa inyo, mas magaling kami kaysa sa inyong mga Saduseyo. Kaya sisiluin namin si Jesus. Kaya dahil sila yung mga dalubhasa sa batas, kaya batas ang kanilang itinanong sa ating Panginoon. Anong sabi nila? Yung isa sa kanila, Guro, alin po ang pinakamahalagang utos? Kasi kung iisa-isahin ni Jesus, siguradong susuy-suyin siyang mabuti ng mga pariseyong ito. Kapag ang sinabi niya isa halimbawa sa 10 utos, naku, napakaraming mga follow-up questions. Kaya sa talino ng mga pariseyo, hindi sila umubra sa kagalingan ng Diyos. Sinagot sila ni Jesus. Anong sabi ni Jesus? Ito ang pinakamahalaga. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong pag-iisip, ng buong kalakasan, at ng buong kakayanan. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa 2 utos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ng mga propeta. Tameme, yung mga pariseyo. Wala silang may follow up. At katulad ng mga Saduseyo, sila'y nangapahiya. Yung gustong sumubok sa ating Panginoon at gustong siluin si Jesus, ayun, walang nangyari. Walang nangyari. Sa halip, nakita nila na hindi nila kayang subukin ang Panginoon. Sa 2 kautosang ito, natin makikita yung kahulugan ng pag-iral, ang kahulugan ng bawat kautusan. Ibigin mo ang Diyos, at ang application nito ay ibigin mo ang iyong kapwa. Hindi pwedeng sabihin, mahal ko ang Diyos kasi ako ay araw-araw ko magsimba. Mahal ko ang Diyos dahil alam ko lahat yung mga novena. Mahal ko ang Diyos dahil lahat ng mga prosesyon at kung ano-ano ay dinadaluhan ko. Ginagawa nga natin yan. Pero baka naman nakakalimutan natin ang application ng pagmamahal na yun ay walang iba kundi ang iyong kapwa na doon ay maipapadama ang tunay na pagmamahal. Noong 1783, merong isang batang-batang pari, inordinahan, at nakiusap siya na kung maaari doon siya matalaga sa isla na pinagtatapunan sa mga ketongin. Way back yung ganong panahon, ang ketong wala pang solusyon. Para ka nadali ng cancer, para ka nadali ng AIDS. So itong si Father Damien, bagamat batang-bata, pero kitang-kita yung kanyang zeal, yung kanyang tatak ng pagmamahal sa Diyos. Dito sa islang ito, na pinagtatapunan, kapag ikaw ay napapunta doon, para kang nasa lugar na ng kaparusahan. Kasi nga, anando doon, panay may ketong. Tapos, kulang sa lahat. Kulang sa lahat. Maging sa batas. So, very unruly ang mga nakatira doon dahil siyempre, alam nila, mamamatay na rin naman sila. Walang gaanong batas na sinusunod. Walang gaanong mga magagandang pasunuran doon sa mga nakatira doon. Palibhasa, naghihintay na silang lahat ay naghihintay na lang ng kanilang kamatayan. Dumating itong si Father Damien.
Ito yung sinapelikula, baka napanood siguro ng iba sa inyo. Damien the Leper. Dumating siya doon, siyempre, ang tendency ng mga nando doon, sino itong dumating na makinis? Sino itong dumating na wala namang karamdaman pero nakikisalamuha sa amin? Nung una, very antagonistic, hindi nila tanggap yung dumating. Pero hinayaan lang ni Father Damien ang kanilang mga damdamin na lumabas. At makilala niya ng lubusan yung mga taong nando doon. Hanggang sa unti-unti, na ilalapit niya si Jesus dito sa mga ketongin na ito. Ang mga taong ito'y unti-unti nang kumikilala sa Diyos. Ang mga taong ito'y unti-unti nang nagpapatira pa sa harapan ng ating Panginoon. At nung oras na iyon, doon ho nagkasakit ng ketong nahawahan itong si Father Damien. 1789, siya ho ay pumanaw. Siya'y namatay. Pero bago siya namatay, napakaliwanag doon sa kanyang mga panulat, walang pinakamagandang kapamamaraanan na maipapakita mong mahal mo ang Diyos, kundi ilapit mo ang iyong sarili sa mga taong kulang na alam mong mahal din ang Diyos na katulad mo. So, yun ho ay hindi kwento. Yun ay realidad. Naganap. Naganap. At doon sa pangyayaring iyon, ay kitang-kita natin itong Ebanghelyong inilatag sa atin ngayon. Ibigin mo ang Diyos. At ang concretization noon ay ibigin mo ang iyong kapwa. Tayo, kapag tinanong tayo, mahal niyo ba ang Diyos? Ang sagot agad natin, opo. Mahal mo ang kapwa mo? Ang sagot natin, opo. Pero, sabi nga sa unang pagbasa, gaano karami sa atin nagsasabi nagmamahal, pero usurero naman pala. Aray. Ako ikay natulong, ano natulong? Ha? Kung ikay tumutulong, hindi ka magpapatubo, di ba? Kung ikay nagmamahal, hindi mo titingnan mababa yung iyong kapwa. Nung isang araw lang ako nagkakasal dito ho totoo naman, ako'y init na init ang ulo. May paisa-isa ng kasal huli na pumapasok. Pero, doon pa lang sa pinto, ayaw magpakuha ng thermal. Congressman yan. Pagdating dyan, text lang ng text. Sabi ko, napakaliwanag ho ang nakalagay sa pinto ng simbahan, no face mask, no entry. Siyang wala. Tingnan, pero kapag tayo ang gumawa ng ginagawa nila, nakaw, patay ka. Di ba? Anong klase yan? Tapos sasabihin minamahal kong sambayanan. Tigilan mo nga ako. Nakukuha nyo? O ayaw ninyong kunin, ayaw ninyong tanggapin? Minamahal kong mga kababayan, kung ikay may COVID, di ikaw ang nagdala doon sa kababayan mo, tapos sasabihin mo, minamahal mo, tumigil-tigil ka nga dyan. Kaya nga, yung sinasabi, the real essence of love sa Diyos ay maipapakita mo sa pagmamahal mo sa kapwa mo tao. Akala siguro hindi ako magsasalita kasi, you know me. Anong pakialam ko? Basta magsasalita ako, susunod tayo sa batas. Napilitan. Pero hindi nakikinig ng misa. Buti hindi nagkumunyon kasi baka hindi ko bigyan. Pwede ko naman tanggihan talaga. Bakit? Nagsisimba ka ba?
Hindi ka naman nagsisimba eh. Nagpakita ka lang kunwari dyan. Pero sasabihin mo, mahal mo ba ang Diyos? Opo. Mahal mo ang kapwa mo? Opo. Tigilan mo ako. Ha? Tayo, kapag sinabi nating mahal natin ang Diyos, ipakita natin yung pagmamalasakit. Ipakita natin ang pagmamalasakit sa ating kapwa. Huwag na tayong lumayo para hindi kayo mag-isip. Look at Father Domeng. Look at Father Domeng Medina. Our very own. Atin. Ano ho atin? Kung meron silang Father Damian de Leper, aba itong ating kababayan may leukemia na. Panay pa ang talagang pag-abot doon sa mga alam niyan dapat na maabot ng kanyang pagtulong. Kaya nga yun na sinasabi ko kahit tayo makabalik sa normal, tuloy-tuloy yung ating pledging system. Alam niyo kung bakit? Halimbawa, si Father Domeng, meron nung 122 na scholars ang parokya ni San Roque. At yun dahil sa mga pledges ng tao. Look at what you can do to these people. Amen. Okay sa inyo na ituloy? Taas ang kamay ng ayaw. Siyempre, nakakahiya. Ano ho? Ay, yung gusto, taas ang kamay. Oh. Tingnan nyo, ano ho sila. Meron silang hospitalization fund. Yung isang pina-opera nila, ang tawag doon sa naliko yung, yun na nga, naliko yung tingting ng likod. Pero, ito hindi katoliko. Yung ipina-opera nila, yung kanilang pinalagyan ng paa na artificial, hindi ho katoliko. Tingnan niyo ang taong ito. Nararamdaman ang pagmamahal ng Diyos na hindi lang pala doon sa kagrupo, hindi lang pala doon sa kasama, dahil ang lahat ay kapatid sa kanyang paningin. Wow! Sabi ko nga, ano kaya, pag yan kayo namatay, siguro magiging santo. Ano? Siguro magiging santo. Ako ang kaunahan siguro ng debutante niyan. Pero kaya pala. So kaya ko sinasabi yung ganyan, dahil lahat naman tayo nagsasabi, mahal natin ang Diyos. At maganda naman talaga na mahalin ang Diyos. Yun ang una at higit sa lahat. Pero ang pagmamahal natin sa Diyos ay kaya nating maipadama katulad na sinasabi sa unang pagbasa, ang mga balo ay inyong tangkilikin. Ang mga dukha ay inyong tulungan. Kapag may nangungutang na mahihirap, huwag kayong hihingi ng tubo, gaya ng ginagawa ng mga usurero. Kapag may nagsanla, huwag mong tanggapin, pero ibigay mo yung kanyang hinihingi. Kapag inapin nyo sila, at sila'y dumaing sa akin, kapopotan kayo ng Diyos. Diringgin ko sila. Ayon pala. Application, parang tayo nag-aaral tapos merong theory, merong application. Ang pagmamahal sa Diyos, well, no doubt yon, unquestionable yon. Kaya nga tayo nandito para maipakita natin ang pagmamahal natin sa Panginoon. Pero lalong lalalim ang pagmamahal na yan kapag ang puso natin at ang isip, katulad ni Father Damian, katulad ni Father Domeng, maiaabot natin yung ating mga kamay sa mga higit na nangangailangan. At yon ang buhay na pagmamahal. Tumayo tayo. Sumasampalataya ko Sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat,
Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus, namatay, nilibing. Nanahog sa kinaroroonan ng mga yumao. Na may 3 araw na buhay na maguli. Makiyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto tukom sa nabubuhat ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Panginoon upang hindi tayo makalimot na ang pag-ibig sa Diyos ay katumbas ng pag-ibig sa kapwa. Idalangin natin ang mga bilanggo sa buong bansa. Buong pananalig nating sabihin, Ama, dinggin mo ang iyong sambayanan. Ama, dinggin mo ang iyong sambayanan. Patuloy nawang kalingain ng simbahan ang mga mahihina at maliliit at tulungan silang makaahon sa hirap at magkaroon ng tinig sa lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang iyong sambayanan. Gamitin nawa ng mga kawani at opisyal ng pamahalaan ang kanilang kapangyarihan para maglingkod at iangat ang buhay ng mga mahihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang iyong sambayanan. Maging tapat nawa ang mga alagad ng batas, ang hukbong sandatahan, mga abogado at hukom sa tawag ng kanilang tungkulin, na ipatupad ang katarungan para sa mga naaapi. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang iyong sambayanan. Umiral nawa ang mga makatao at makadiyos na pagtrato sa lahat ng mga nakapiit sa lahat ng bilangguan sa ating bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang iyong sambayanan. Magkamit nawa ng kapatawaran ang mga nasa piitan at magsisinawa sila sa kanilang mga nagawang kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang iyong sambayanan. Patuloy tayong dumulog din sa Diyos at ipanalangin natin ang bansang Pilipinas na nahaharap na naman sa isang unos na sa gitna ng pandemya ay dumarating pa ang ganitong mga pangyayari. Kaya sa mapagpalang kamay ng ating Panginoon, huwag nawa niyang tulutan na makapanalasa itong dumarating na bagyo at nang sa gayoy hindi madagdagan ang bigat ng dalahin ng sambayan ng Pilipino na kanyang lubos na minamahal. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang iyong sambayanan. Mapagmahal naming Ama, sa tulong na iyong Espiritu, maisabuhay nawa namin ang aming pananampalataya at papurihan ka ng walang maliw ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama namin lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan, upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal, sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay. Nang anak mo naglagak sa amin, ng katiyakan na kalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inaabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan, ang aking dugo, na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Reynaldo na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling babubuhay, gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose, kabiyak ng kanyang puso, kaisa ng mga apostol, ni San Antonio ng Padua na aming patron, ni San Roque at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakigagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbatean tayo't maghangad ng kapayapaan sa bawat isa. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panalangin para sa espiritual na komunyon. Panginoong Hesus, naniniwala po ako na kayo ay nasa kabanal-banalang sakramento. Minamahal ko po kayo higit pa sa anumang bagay at nananabik ako na tanggapin kayo sa aking kaluluwa. Dahil sa hindi ko po kayo matatanggap ngayon sa banal na sakramento, tumuloy po kayo sa aking puso sa paraang espiritual. Niyayakap ko po kayo na parang
na kayong nasa akin at iniuugnay ko ang aking buong sarili sa inyo. Huwag po ninyong ipahintulot na mawalay ako sa inyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging banal, upang ang aming ginaganap na lantaran ay siyang aming makamtan tunay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ho sandali. Sa linggo po ay pagdiriwang ang araw ng lahat ng mga banal. Ano ho? All Saints Day. At sa Lunes ay All Souls Day. Okay. Katulad ho ng ipinahayag ng ating gobyerno, hindi ho tayo pinapayagan na pumunta ng sementeryo since October 28 hanggang November 4 yata. Yun ba ang date? Ay, ibig sabihin, ngayon pa lang ho, ay magpuntahan na kayo yung hindi sabay-sabay. Ano ho? Kasi nga po, ay iniingatan tayo. Alam niyo naman sa sementeryo, talaga namang siksikan. Ano ho? Kaya, dahil hindi makakapunta na November 1 and 2 sa sementeryo, ganito ho. Ang lahat ng misa dito siyempre sa simbahan, sa loob ng simbahan. Hindi ho muna magmimisa doon sa sementeryo. At nung mga nakakaraang mga taon, ang nobinaryo natin ay yung 9 days before November 1, pinagdarasal natin ang ating lahat ng mga mahal sa buhay na pumanaw. Ngayon ho, gagawin nating November 1 to November 9. Ano ho? So yun ho mga gustong, dahil hindi nga kayo makakapunta sa inyong mga puntod o sa puntod ng mga minamahal nyo sa buhay, nagprint po tayo nung gaya ng ginagawa dati, at yun ang mga interesadong magpamisa o ipagdasal. Yung kanilang mga mahal sa buhay ay nasa mga coordinators po yung mga susulatan ng mga pangalan ng mga namatay ng mahal natin sa buhay. So yun po. And then, after 9 days, ay di saka ho yung tinatawag nating indulhensya, yung plenarya na makakamtan nung mga ipinagdarasal natin. So yun po, magsisimula ang ating nobinaryo sa November 1. Ano ho? Pangalawa ay yun pong pumasok, katulad na report ko sa inyo noon, ang pumasok sa pledges natin ng September, 222,000. Ano ho? Hindi ko sinasabi makakaganon uli ngayon. Pero mamaya po ay yung misa ng pasasalamat ng lahat ng mga benefactors ni San Antonio ng Padua mamayang hapon, alas 4. At pag na pumasok ng lahat, edi saka i-report uli sa inyo yung mga pumasok at yung gastos din ng ating parokya. Ano ho? So yun po, at tayo magtulong-tulong sa pagtutulong-tulong natin ay maipapadama nating tayo'y nagmamahal sa Diyos. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.